Our first number for tonight is 16. 16, Second number is 32, 32, 44, 44, 38, 38, 13. 13, The sixth and final number is 10. 10. Tumama lahat! Mga numerong nasa ticket ng 58 anyos na si Aling Roselim. Pero kahit natamaan niya lahat ng mga ito, hindi pa rin daw niya pwedeng makuha ang jackpot prize. Bakit? Tubong Pangasinan si Aling Roselim. Hindi raw niya inasahan na sa milyon-milyong tumaya ng loto para sa grand draw nito lang Lunes, ang mga numero pa niya ang maswerteng nabunot. Tinignan ko lahat, inisa-isa ko. Sabi ko, bawat tingin ko, tinuturo ko. Sabi ko, 32. Ayan, meron ako 10, 16, 13, 38, 44. Sabi ko, tinawag ko kaagad yung asawa ko. Sabi ko, pa, tingnan mo, yung numero ko tumama. Siyamba raw talaga ito dahil isang beses lang kada buwan siya tumaya. Partida na rin dahil hindi katulad ng iba. Wala raw siyang inaalaga ang mga numero. Pumunta po ako sa palengke para bumili ng ulam. May sumobra, nakita ko sa bulsa ko. Nakita ko meron pang 40. Tapos tignan ko, sabi ko pwede pa kasi may 10 piso pang pamasahe pa uwi. Tumaya ako ngayon. At kahit pahirapan makaakyat sa Lotto outlet na pinagtatayaan niya sa itaas ng palengke, tsinyaga ito ni Aling Roselim. Maswerte raw kasi talaga sa kanya ang Lotto outlet na ito. Katunayan, minsan na raw siyang tumama sa Easy 2 Lotto kung saan nanalo siya ng 1,500 pesos. 2008 pa yun. Kaya sabi ko, masarap palang tumama. Kaso nga, wala, 1,500. Magkano lang naman yan. Muntikan pa nga raw hindi makataya si Aling Roselim nito lang nakaraang linggo dahil saktong pasara na noon ang suki niyang Lotto outlet. Sa pagmamadali, ni hindi raw niya namalayan kung anong Lotto card pa ang kanyang nadampot. At habang gumuguhit siya ng mga numero, para raw may bumulong sa kanya kung alin sa mga ito ang kanyang tatayaan. Habang naguguhit ako, parang nananalangin ako na sana, Diyos ko, ako tulungan mo naman ako, ituro mo sa akin ang numero kung anong dapat dito. Yun nga, kita ko yung kamay ko, sige, guhit lang ng guhit. Tapos huling-huling, nung bilangin ko 5 pa, 5 pa lang yun, ang alam ko 6. Tapos sabi ko, kulang pa ng 1. Tapos natutok ang mata ko dun sa 44. Simpleng may bahay lang si Aling Roselim. Dating nagtatrabaho sa Japan ang kanyang mister na si Mang Bobot, pero umuwi na ito dito sa Pilipinas. Ang sumusustento na lang sa kanilang mag-asawa, ang 2 nilang anak na nagtatrabaho sa barko. Katulad ng maraming mga Pilipino, pangarap din daw ni Aling Roselim na maging milyonaryo. Sa ganitong paraan, hindi na raw sila magiging pabigat pa ng kanyang mister sa kanilang mga anak. Nakikipagsapalaran talaga. Gusto ko lang talagang umangat ang buhay ng mga anak ko. Kasi kaya ko sila pinag-aral para din sa kanila, hindi para sa amin. Kaya kahit sabihin ng iba na huwag magbilang ng sisiw, kahit hindi pa napipisa ang mga itlog, nakaplano na kung paano niya gagastusin ang mapapanalunang 85 million pesos. Unang-una, ipambibili raw niya ito ng house and lot para sa kanyang 4 na anak. 2 kasi sa mga ito, sa kanila pa rin nakatira kahit meron ng kanya-kanyang pamilya. May naipundar naman daw siyang lupa, pero naibenta rin nila ito dahil sa kagipitan. Una, nakabili ako. Nung nandito na siya, wala ng trabaho. Siyempre, kinakapos. Nagpapaaral ako ng anak ko. Binenta namin kahit na yung magkumagkano lang namin nabili, yun din ang presyong binigay ko dahil nangangailangan. Ang bahagi ng 85 million pesos, ipantutubos daw sa kanilang tinitirhang bahay. Nakasanla po sa bangko to. Meron ng 8 taon yata. 50,000 lang to eh, kaso hindi namin matubos-tubos. Pero higit sa lahat, ang pangarap daw niyang jackpot ang solusyon para maipalibing na ang kanyang ina na mahigit 1 linggo na palang nakaburol. Siyempre, naglilikom po kami ng pangpalibing. Kaya parang gusto ko lang man na makatulong kasi kahit nung araw pa, sabi ko sa asawa ko, gusto ko pag tumaya ako, kahit man lang 5 digits lang, makatulong man lang.
Nung una, nawala pa raw sa isip ni Aling Roselim na yun na pala ang araw ng grand draw. Kaya hinanap na lang daw niya sa Facebook ang resulta. At nung nakita niya ang winning numbers, bumilis daw ang tibok ng kanyang puso. Kaya agad niyang hinanap ang kanyang ticket. Bilib po ko sa kanya kasi nakuha niya yung 6 na numero. Pero teka muna, yun pala, sa isang iglap, nag-goodbye agad ang mahigit 85 million pesos. Imbes daw kasi na sa Grand Lotto 655 itinaya ni Aling Roselim ang kanyang lucky numbers, sa 645 niya ito naisulat. Dating ko doon sa outlet, siyempre kukuha ka ng 2 card, tapos guhit lang ng guhit. Hindi ko tinitignan kung 655 o 645. Basta yung 2 hawak ko, ginuhitan ko lang ng ginuhitan. Sa 645 na loto, 45 numbers ang pwedeng pagpilian. Samantalang sa 655, 55 numbers ang pwedeng bulahin. Sa 642 at 645, mas malaki raw ang tsansa na manalo dahil mas maliit na kombinasyon ng numero lang ang kinakailangang pagpilian. Habang sa 655, mas maraming numero, mas pahirapan. Dahilan kung bakit kakaunti ang nananalo. Ibig sabihin, mali ang natayaan ni Aling Roselim. Milyones na sana, naging bato pa. Tumakbo ko, dinala ko yung laptop. Sa tuwa ko, yung laptop, dinala ko doon sa bahay ng kapatid ko. Sabi ko, kuya, tingnan mo tong numero ko, sayang. Bakit ang nangyari? Tingnan mo, basahin mo lahat. Sabi, ay, bakit ganyan? 655 yan. Pero hindi raw magawang magsisi ni Aling Roselim. Iniisip na lang daw niya, malaking biro ito ng tadhana. Hinayang na hinayang talaga ako. Sabi ko, bakit ganun? Hindi mo binigay sa akin. Ito na yung numero, lahat-lahat. Napakabihirang mangyari na lumabas lahat yung numero sa isang ticket. Pero bakit ganito 645? Ganun po talaga Yun po ang bigay ng Panginoon Diyos. Pero hindi po namin sinisisi ang Panginoon Diyos dahil kahit pa paano po, pinakuhan pa rin po kami. Ang kuwan ko po doon, sir, hindi po talaga para sa amin yun. Meron pong darating na araw na magiging para sa amin talaga yun. Hindi siya nasisiraan ng pag-asa. May bukas pa raw para tumaya muli. Practice lang daw to. Balang araw daw, siya'y magiging milyonaryo.